Ang pag-uusapan po natin ngayon mga kaibigan ay yung patungkol po sa mga bilihin po dito sa bansang Lithuania, no? So habang tayo naglalakad mga kaibigan, naisipan kong i-share sa inyo at naisipan kong i-vlog ang patungkol dito sa mga bilihin sa bansang Lithuania. Isang mapagpalang araw sa atin lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo mga kaibigan upang maghatid sa inyo ng kaalaman at impormasyon patungkol po dito sa bansang Lithuania. Ayan. Bago po tayo magsimula mga kaibigan sa ating pag-uusapan ngayon, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Kuya Rich Vlogs. At i-hit nyo na rin mga kaibigan ang notification bell all para updated po tayo sa ating mga susunod na mga videos. At don't forget to like and share mga kaibigan upang marami po tayong matulungan sa ating mga kababayan na makapagpanood sa ating mga video upang sila po'y magkaroon ng idea at impormasyon patungkol po dito sa bansang Lithuania mga kaibigan. So ano ba ang ating pag-uusapan ngayon? Ang pag-uusapan po natin ngayon mga kaibigan ay yung patungkol po sa mga bilihin po dito sa bansang Lithuania, no? So habang tayo naglalakad mga kaibigan, naisipan kong i-share sa inyo at naisipan kong i-vlog ang patungkol dito sa mga bilihin sa bansang Lithuania. Nang unang upload natin mga kaibigan, yung nag-ikot po tayo sa market po dito sa bansang Lithuania, doon sa pinamimilihan po namin sa Norfa Market, na kung saan nakita po ninyo ang mga presyo ng mga bilihin na doon sa unang vlog mga kaibigan na in-upload. Nabanggit ko doon na bakit nga ba kasya ang 100 euro na budget sa pagkain sa isang buwan. Yan. Actually mga kaibigan, sa isang linggo malaki na ang 20 euro mo na budget sa pagkain kung pagkain lamang. Dahil nakita nyo naman ang mga presyo doon sa pag-ikot natin dito sa market sa bansang Lithuania, no? Ang market po dito mga kaibigan, hindi po siya katulad sa Pilipinas na palengke na maraming burbangkita na mga tindahan. Dito po talaga covered po talaga kasi dito nga ay napakalamig, kaya hindi po kakayanin na yung mga market po dito is nasa burbangkita at nasa labas lamang. Kaya covered po lahat. Ang mga market po dito, nandoon na po lahat ng kailangan mong bilihin, mga pangkonsumo sa pang-araw-araw. Ayan. So magkano ba ang mga bilihin dito? Bakit nga ba nabanggit ko yun na ang 100 euro kasya na sa isang buwan na pagkain? Yun mga kaibigan. So nakita nyo mga kaibigan, ang isang supot ng bigas, kasi ang bigas po dito naka-repack na po mga kaibigan. Hindi po siya kilo-kilo na sabi na katulad sa atin na talagang nakalagay sa box ay open yung bigas. Dito po naka-repack na po ang mga bigas dito. Ngayon, ang isang laman ng supot na yon mga kaibigan, ano yun, 1 kilo. Magkano bang presyo noon? Ang presyo noon mga kaibigan ay nasa 1.75 euro lamang. So sa isang linggo, makabili ka ng 4 na supot noon. Kasya na yon na budget mo sa pagkain sa isang linggo sa bigas mga kaibigan. At sa pang-ulam naman mga kaibigan, actually mga kaibigan, may mga bigas po doon na iba-iba ang presyo. Subalit
Yung binibili po namin is 1.75 euro. Puti po yun na bigas mga kaibigan. Masarap po yun. Halos talagang yun ang common na parang kinakain ng mga Pilipino. Yun. At saka yun ang mga kinakain po namin dito. Kaya pag may 4 ka nasupot noon, kasya na yun sa 1 linggo mga kaibigan. So magkano ba yung mga ulam mga kaibigan? So ang ulam po dito mga kaibigan, nakikita nyo po ang 1 kilong baboy may 2.79 euro, may 3.79 euro. Pataas po yun. Siyempre pag bumili ka ng 1 kilo nun, di ilang ulam mo na yun. Maraming ulam mo na yun mga kaibigan. Tapos ang isang buong ulo ng baboy dito mga kaibigan, nasa 1 euro lamang. Hindi nga umabot ng 70 sa atin. 1 euro lang, nasa 60 pesos lang niya sa atin ang isang buong ulo ng baboy. Yan. Kaya napakamura. Isa pa, yung buto-buto ng baboy mga kaibigan, 0.84 lang, nakabalot-balot na po yun. 0.84 euro lang. Napakamura. 0.84, 1 euro. Malaman po yun, yung buto-buto na yun mga kaibigan. Malaman po yun. Kaya masarap na ulam sa pang-araw-araw. Katulad ng mga karne, baboy, yung buto-buto ng baboy, yung manok dito mga kaibigan, 3 euro ang kilo. Kung alangan naman bumili ka ng 1 kilo, siyempre para mag-iba-ibang putahe naman, iba-ibang bibilihin mo. Kahit puro kalahati lang. Ayan. So, ang baboy dito mga kaibigan, nakahiwa-hiwa na yon mga kaibigan. Kumbaga, nakahiwa na yun na 1 kilo o mahigit pa. Tuturo ka lang doon kung alin yung bibilin mo. Kung yun kukunin mo, isang buo talaga, hindi pwedeng hatiin yun. Yun. Sa manok pwede. Yan. Sa manok mga kaibigan, yun nga, nabanggit ko, nasa 3 euro ang kilo. At yung pakpak, yung mga balon-balunan, at saka atay, murang-mura mga kaibigan. Tapos, kung mapapansin nyo pa mga kaibigan, yung laman loob ng baboy, yung atay, 1 euro lang ang kilo. Saka yung mga laman loob pa ng baka, 1 euro lang ang kilo. Kaya napakamura mga kaibigan. Sinasabi ko sa inyo, hindi kayo magsisisi sa budget nyo dyan sa 100 euro. Sobrang-sobra na yan mga kaibigan. Kung kayo po ay hindi masyadong maano sa pagkain, maarte. Yan. So, ang itlog dito mga kaibigan, 10 piraso to 1.79 euro lang, o may 1.50. Ayan. 10 piraso yon mga kaibigan. Yun sa maliit na tray. Kaya napakamura. Tapos, yung mga yung tawag ganito, yung laman loob pa ng mga yung mga pabo pa, may mga outreach. Nako, may malalaki, akala ko mga manok, pero ang lalaki, outreach pala yung mga kaibigan. Mura. Ang mahal dito mga kaibigan, yung isda ang mahal dito mga kaibigan. 5 euro pataas ang presyo ng isda dito. Mahinang klase po yun pag 5 euro. Kasi yung isda po dito medyo kukunti dahil malayo nga ito sa dagat. Kaya mahal po ang isda dito. Kaya magkarni-karni ka o mag frozen meat like hotdog or any kinds of frozen meat, burger, mura dito mga kaibigan. Kaya nasabi ko talaga na napaka mura ng mga bilihin dito. Tumaas na nga sila ngayon mga kaibigan after ng pandemic. Sabi nung nakausap ko ng bago pa ng pandemic, yung hindi pa ng pandemic, mura pa mga bilihin dito. Nang after ng pandemic mga kaibigan, nagtaas sila ng tag 1 euro bawat items.
napakamura ng mga bilihin dito mga kaibigan. Hindi na po kayo lugi kapag inupiran kayo ng 800 euro pa 1,000 euro. Hindi na po kayo lugi. Kikita na po kayo ng malinis po nung pagka 800 euro. Malinis po yun. Lalo may overtime, malinis po yun. Kikitain ninyo nasa 50,000. Tapos 5 araw lang na trabaho sa isang linggo. Oo. Kaya tapos 8 oras lang yun mga kaibigan. Ngayon pag pinapasok ka ng Sabado Linggo, double pay yun, overtime yun. Dito sa amin yun, ewan ko sa iba kung double pay rin. Kaya napakasarap. Dahil talagang hindi ka bugbog sa trabaho dito. Sa Pilipinas, hindi po natin kayang kitain yun. Na 8 oras sa trabaho, kikita ka ng 40-50. Hindi po natin kayang kitain yun. Siguro bugbog ka na sa trabaho, hindi ka pa kikita ng 30,000 sa isang buwan. Kaya dito masarap dito. At yun nga lang mga kaibigan, pag pumunta kayo dito talaga, huwag niyong kalilimutan yung mga tips ko. Panoorin niyo yung mga nauna kong mga upload. Nandun yung mga tips ko na dapat ninyong dalhin. Dahil talagang napaka-importante noon sa mga nabanggit ko. Katulad ng bunit. Magdala po katala kayo bunit or balabal para sa liig po ninyo. Mga sweatshirt at saka mga jacket, winter jacket, medyas na makakapal. Magdala po kayo. Yun ang pasiguruhin ninyo pagdala papunta dito. Gamot. Magdala po kayo dahil baka kakailangan po natin yan. Huwag po ninyong kalilimutan yun yung mga sinabi ko sa inyo na dapat ninyong dalhin. At yun nga, nabanggit ko, magdala kayo ng bigas na kahit 2 kilo lang para may pagdating nyo dito may budget po kayo na pangkain. Dahil siyempre paggabi kayo dumating dito, kailangan bibili pa kayo sa tindahan. Wala pong bukas na tindahan dito magagabi mga kaibigan. Hanggang alas 10 lang ng mga tindahan dito lahat. Dahil pagkagabi na mga kaibigan, tahimik na ang lugar na to. Kahit mga sasakyan, halos wala ka na makita sa daan. Kaya napaka tahimik na lugar na to. Walang pollution. Kaya napakasarap dito. Maraming puno kasi mga kaibigan, napaka-fresh ng hangin. Kaya yun. Tsaka magdala kayo doon sa nabanggit ko, magdala kayo ng rice cooker. Pang-personal na rice cooker mga kaibigan. Yung maliit na rice cooker. Para hindi na kayo bibili dito. May kamahalan na kasi mga bilihin dito. Tulad ng mga gamit pambahay, mga pang-personal. Pero yun sa mga pagkain, murang-mura. Yan. Magdala rin kayo ng bitchin at saka magic sarap. Dahil maninibago kayo. Wala po dito yung bitchin at saka magic sarap. Yung mga pagunahing sangkap katulad ng mga paminta, bawang, sibuyas, mayroon po dito. Tuyo, mayroon po, mantika. Pero yung bitchin, wala po, at or magic sarap. Kaya magdala po kayo, napaka-importante po nun mga kaibigan. Kaya wag po tayong wag po natin kalimutan yon. Kaya panoorin nyo lagi at subaybayan nyo lagi ang ating mga upload. Dahil mayroon po kayong makukuha at sana po makatulong po ito sa inyo upang maging alerto po kayo kapag pumunta na po kayo dito sa bansang Lithuania. Basta mga kaibigan, kung nais nyo mag-apply sa mga legit na agency, yun, nire-recommend ako sa inyo ang aming agency, Skills Trader, dyan sa Makati mga kaibigan. Legit po yan. At wala pang nasa almost 80,000 lang yung gastos namin sa pagpalis po namin dyan. Dahil yun nga, nabanggit ko na diba sa inyo yung sa magbayad kami sa BFS, sa pag-medical, placement fee. Kaya manood po kayo lagi sa ating mga video para lagi kayong updated sa ating mga upload. Kaya yun lang mga kaibigan, abangan nyo uli dahil sa susunod may topic pa tayo at marami pa tayong malalaman at makukuha po dito na makatulong po sa inyo ang impormasyon dito sa Lithuania. Marami pa po tayong pag-uusapan. Kaya mga kaibigan, don't forget to subscribe
sa ating YouTube channel, Kuya Rich Vlogs. At i-share nyo mga kaibigan ang mga video natin para marami pong mga kababayan natin ang makapanood at magkaroon po sila ng idea dito. Dahil kung nais nilang pumunta dito, yun nga, nasabi ko na napakasarap po dito mga kaibigan. Kaya baka marami pong mga nais pumunta dito na ating mga kababayan, magkaroon po sila ng idea at makatulong din po tayo sa kanila mga kaibigan. Kaya i-share po natin. Tatandaan nyo mga kaibigan, siguraduhin po natin kapag tayo po'y bibitaw ng pera, kapag tayo po'y aalis papuntang Lithuania, kasi mahirap po mga budol, mahirap hanapin ng pera. Kaya pasiguruhin po natin kung tayo po'y aalis o mag-apply po tayo sa mga agency, siguraduhin po natin na ito po'y legit. Dahil minsan kasi pagkapunta dito mga kaibigan, napakalaki ng mga sinisingil na pera para bayad sa mga kung ano-ano. Kaya doon nga sa nag-comment sa atin na ating kaibigan, doon nga daw sa anak niya nag-apply, almost nasa 300,000 ba yung nabanggit niya. Tapos magdadaw ng 80K, hindi pa daw sigurado kung makakalis. Now, wag po kayong basta-basta bibito ng pera kapag nag-aalangan po kayo, sapagkat napakahirap hanapin po ng pera mga kaibigan. So malapit na tayo mga kaibigan sa ating apartment. Yan po yung puti na yan mga kaibigan. Yan po yung bahay po namin dyan. Yung puti na yan mga kaibigan, no? Yan po tirahan po namin. Halos almost 15 minutes din mga kaibigan ang lakad ko. Salamat sa pagsama nyo sa ating paglalakbay punta sa aking apartment. And then tayo po ay nakapagkwentuhan na naman. At patuloy po kayong magsubaybay sa ating mga bagong upload. At i-reviewin nyo ang ating mga unang upload para baka magkaroon po kayo ng mga idea. So yun lamang mga kaibigan. Salamat po sa pagsuporta sa ating YouTube channel, no? Salamat at nawa kahit papano ito po'y nakatulong sa inyo. At nagkaroon po kayo ng idea at impormasyon na kahit medyo magulo yung vlog natin, yung kasama natin si Nads, yan yung taga-Cavite mga kaibigan. Iwala kayo dyan, basta habang nabubuhay may pangarap, habang may hininga. Yan. Gulo kayo, huwag susuko. Yan, totoo yan mga kaibigan. Ako may edad na, 48. Isipin nyo mga kaibigan, 48 tayo ating kapatid, ating kaibigan, 48 na nakalis pa. Basta skilled worker mga kaibigan, makakalis ka kahit nasa 50 ka, pababa, makakalis pa basta skilled worker. Kasi isipin nyo mga kaibigan dito, may mga edad na, mga tatanda na nga, nagtatrabaho pa eh. Yan. Tingnan nyo lang sa interview. Yan. Yan, nakakuha kayo ng tips sa ating kaibigan dito sa, kasama po natin yun sa trabaho. Kasama po natin dito sa apartment. Isa po kami ng company. Kaya yun mga kaibigan, pagpasensyahan nyo kung magalaw yung video natin, medyo malabo, medyo magulo yung pananalita natin, sapagkat yun, hindi tayo sanay sa mga vlogging, pero ginagawa po natin ng paraan upang tayo po ay maipahatid po sa inyo ang impormasyon po dito sa bansang Lithuania, at kayo po ay magkaroon ng idea at kaalaman para bago po kayo umalis dyan sa bansang Pilipinas, alam nyo po at nakaprepare po kayo kung ano po yung mga dapat kailangan na dalhin at mga gagawin po pagdating nyo po dito. So salamat mga kaibigan. Ingatan po tayo ng Panginoon at gabayan po lagi ng Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Salamat and God bless us all. Bye bye po mga kaibigan.